Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig, narito na naman po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang kwentong magpapaantig sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakadakilang pag-ibig ay ang pag-ibig ng isang ina. Isang pag-ibig na handang magtiis at magsakripisyo para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ngunit paano kung ang mismong bunga ng kanyang pagsisikap ang magiging dahilan ng kanyang pinakamatinding kalungkutan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dalangin sa Ang Gintong Hawla. Ang bawat sulok ng Villa Esmeralda ay kumikinang sa karangyaan. Mula sa mga muebles na gawa sa pinakamahal na kahoy hanggang sa mga palamuting kristal na naglalambitin mula sa kisame. Ngunit para kay Dalangin, ang lahat ng kislap na ito ay walang iba kundi rehas ng isang gintong hawla. Sa edad na 65, ang dapat sana'y pagpapahinga ay napalitan ng walang katapusang pag-aasikaso sa mansyon na ito. Ang mansyon na naipundar ng kanyang nag-iisang anak, si Kalinga. Dahan-dahan niyang pinunasan ang malaking salamin sa pasilyo. Bawat kuskos ay may kasamang pag-inda sa kumikirot niyang likod. Ito ang buhay niya sa lungsod ng Hiraya. Malayo sa simpleng buhay sa Baryo Amihan na kanyang kinalakihan. Inay, tapos na po ba kayo riyan? Ang boses na yon, malambing pakinggan. Ngunit para kay Dalangin, ito'y kasintalim ng patalim. Ngumiti siya ng pilit bago lumingon kay Marahuyo, ang maganang nobya ng kanyang anak. Nakabihis ito sa isang mamahaling damit. Ang mukha ay napapalibutan ng perpektong kolorete. Malapit na, anak, sagot ni Dalangin. Bumaba si Kalinga mula sa ikalawang palapag, bihis na bihis para sa kanyang business trip. Agad na nagbago ang anyo ni Marahuyo. Lumapit ito kay Dalangin, inagaw ang basahan mula sa kamay ng matanda, at pinalitan ito ng isang matamis na ngiti. Naku, inay, ako na po sana ang gumawa niyan. Magpahinga na lang po kayo, sabi ni Marahuyo, sabay haplos sa balikat ng matanda. Lumapit si Kalinga at hinalikan ang noo ng ina. Good morning, Nay. Kumusta po ang tulog ninyo? Mabuti naman, anak. Pagsisinungaling ni Dalangin. Ang totoo'y halos hindi siya nakatulog dahil sa sakit ng mga kaso-kasuan. Sa hapagkainan, ang eksena ay parang isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Si Marahuyo ay abalang-abala sa pagsisilbi kay Kalinga. Eat well, mahal. Mahaba ang biyahe mo. Sabi nito, sabay lagay ng pagkain sa plato ng nobyo. Lumingon ito kay Dalangin. Kayo rin po, inay. Kumain po kayo ng marami. Ngunit nang saglit na yumuko si Kalinga para sagutin ang isang tawag sa telepono, nakita ni Dalangin ang pag-irap ni Marahuyo nang bigla siyang umubo. Isang iglap lang yon, ngunit sapat na para iparamdam sa kanya ang tunay na kulay ng babaeng pakakasalan ng kanyang anak. Matapos ang almusal, habang naghahanda si Kalinga ng kanyang mga gamit, lumabas si Dalangin sa hardin para magpahangin. Sumunod si Marahuyo, ang nangiti sa labi ay naglaho na. Inay, simula nito sa mahinang boses. Napansin ko lang po, medyo luma na po yata yung suot ninyo. Tiningnan nito ang duster ni Dalangin mula ulo hanggang paa. Baka gusto niyong mamili tayo ng mga bagong damit. May mga bisita kasi akong darating sa mga susunod na araw. Nakakahiya naman po kung yan ang isusuot ninyo. Ang mga salita ay magalang, ngunit ang diin ay puno ng panlilibak. Tumango na lang si Dalangin, hindi na umimik. Ayaw niyang gumawa ng anumang gulo na makakarating sa kanyang anak. Ang kaligayahan ni Kalinga ang pinakamahalaga sa lahat. Dumating ang oras ng pag-alis. Niyakap ni Kalinga ang kanyang ina ng mahigpit. Inay, mag-iingat po kayo dito. Babalik din ako kaagad. Ikaw ang mag-ingat, anak. Laging kang magdarasal, sabi ni Dalangin. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Humarap si Kalinga kay Marahuyo. Mahal, ikaw na muna ang bahala kay inay, ha?
Huwag mo siyang pababayaan. Of course, mahal. I will take care of inay. Sagot ni Marahuyo, sabay pulupot ng braso sa baywang ni Kalinga. Sa huling pagkakataon, bago pumasok sa sasakyan, ngumiti si Kalinga sa dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. At sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata nina, Dalangin at Marahuyo, sa likod ni Kalinga. Nakita ni Dalangin sa mga mata ng babae ang isang malamig na tagumpay, isang babala. Isinara ang pinto ng sasakyan at dahan-dahan itong umalis palayo sa mansyon. Nawala na ito sa kanilang paningin. Ang init ng pagmamahal na dala ni Kalinga ay tila sumama sa pag-alis nito. Ang naiwan ay isang nakakabinging katahimikan. Dahan-dahang humarap si Marahuyo kay Dalangin. Ang matamis na ngiti na kanina'y nakapaskil sa kanyang mga labi ay ganap ng naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at mapangmatang tingin. Itinaas nito ang isang kilay at sinabing, "Ngayong wala na si Kael, tayo na lang dalawa dito, inay." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang inay ay hindi na naglalaman ng anumang galang. Ito'y isang pangungusap, isang deklarasyon na simula sa araw na yon, ang impyerno ay magsisimula na. Ang mga salitang binitawan ni Marahuyo ay nanatiling nakalutang sa hangin, kasabay ng unti-unting paglamig ng buong kabahayan. Nawala na ang init na dala ng presensya ni Kalinga. Ang natira ay ang malamig na katotohanan na si Dalangin ay isang bilanggo sa sariling paraiso ng kanyang anak. Kinabukasan, nagsimula ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na siya ang ina ng may-ari ng bahay. Siya ay naging isang utusan. "Inay, pakidala naman ng kape ko sa itaas." Utos ni Marahuyo habang nakaupo ito sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. "Inay, ang mga halaman sa hardin ay nalalanta na. Pakidiligan mo naman." "Inay, mamayang gabi ay may darating akong mga kaibigan. Siguraduhin mong malinis ang buong bahay. Walang katapusan ang mga utos." Tinanggap lahat ni Dalangin ng walang reklamo. Para sa kanya, ang bawat pagod at sakit sa katawan ay isang maliit na sakripisyo kumpara sa kaligayahang nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak kapag kasama nito si Marahuyo. Iyon ang pilit niyang isinasaksak sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nagpupuna si Dalangin ng sahig sa sala, lumabas si Marahuyo mula sa kusina na may hawak na kopita ng mamahaling red wine. Naglakad ito sa bagong linis na sahig na gawa sa Italian marble. Bigla itong natapilok ng bahagya at ang lahat ng pulang alak ay tumapon sa puting-puting sahig. "Oh my gosh!" sigaw ni Marahuyo, bagamat walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. "Ang clumsy ko naman." Mabilis na kumuha ng basahan si Dalangin. "Ako na ang maglilinis niyan, Hija." "Dapat lang," sagot ni Marahuyo. Nawala na ang pagkukunwari. Umupo ito sa sofa at pinanood ang matanda na dahan-dahang lumuhod. Bawat galaw ni Dalangin ay may kasamang sakit, lalo na't sumasumpong na naman ang kanyang rayuma. "Dahan-dahan lang, inay. Baka magasgasan ng sahig. Mahal pa yan sa buong buhay mo sa probinsya." Kumagat labi si Dalangin para pigilan ang luhang gustong kumawala. Pinunasan niya ang bawat mantsa ng alak hanggang sa maibalik ang dating kintab ng sahig. Nang matapos siya, si Marahuyo ay nakatayo na sa kanyang harapan, nakataas ang isang kilay. "Good," sabi nito na parang aso ang kausap, bago tumalikod at bumalik sa kusina para kumuha ng panibagong iinumin. Dumating ang gabing iyon at ang mga kaibigan ni Marahuyo, mga babaeng kasing ganda at kasing arogante niya. Ang sala ay napuno ng tawanan at malalakas na usapan tungkol sa mga bagong designer bag at mamahaling bakasyon. Si Dalangin ay nasa kusina lang, kasama ang kasambahay na si Ginhawa. Mula sa siwang ng pinto, nakikita niya ang handa sa mesa. Steak, pasta, mga mamahaling keso, at prutas. Samantalang ang pagkain nilang dalawa ni Ginhawa ay kaning lamig at pritong isda na natira
mula pa kahapon. Pasensya na po kayo, Nay. Bulong ni ginhawa na may awa sa kanyang mga mata. Kung kaya ko lang po, huwag kang mag-alala, Wawa. Ayos lang ako. Sagot ni Dalangin. Kahit ang puso niya ay parang pinipiga. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, biglang tumunog ang telepono ni Marahuyo. Mula sa kusina, narinig ni Dalangin ang pangalan ng kanyang anak. Hi, mahal. Yes, we're having a small get-together. Of course, I miss you too. Malanding sabi ni Marahuyo. Oh, you want to talk to Inay? Sige, wait lang. Biglang pumasok si Marahuyo sa kusina. Ang ngiti sa kanyang labi ay para kay Kalinga lamang. Tinakpan niya ang mikropono ng telepono at sinabi kay Dalangin sa nanggagalaiting pabulong, kausapin mo, sabihin mong masaya ka at inaalagaan kitang mabuti. Umarte ka. Isa lang pagkakamali mo, Dalangin, pagsisisihan mo. Inabot niya ang telepono. Nanginginig ang kamay ni Dalangin habang hawak ito. Anak? Inay, kumusta na po kayo? Pasensya na po kung ngayon lang ako nakatawag. Kumain na po ba kayo? Ang boses ni Kalinga sa kabilang linya ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. Ito ang nag-iisang bagay na nagbibigay lakas sa kanya. Tumingin si Dalangin kay Marahuyo na matalim na nakatingin sa kanya. Oo, anak. Katatapos lang. Ang daming inihanda ni Mara. Busog na busog ako. Mabuti naman po kung ganon. Si Mara po, inaalagaan po ba kayo ng mabuti? Napalunok si Dalangin. Bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig ay parang lason. Oo, anak. Sobrang bait niya sa akin. Huwag mo akong alalahanin dito. Mag-concentrate ka lang sa trabaho mo. Sige po, Nay. I love you po. Ingat po kayo lagi. Mahal din kita, anak, sabi ni Dalangin at ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa mesa, nawalan na ng gana. Ang pritong isda sa kanyang plato ay tila naging mapait. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali sa kanyang maliit na silid. Ang bawat salita ni Kalinga ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang pag-aalala sa boses nito ang lalong nagpahirap sa kanyang kalooban. Habang nakahiga siya sa dilim, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa labas. At pagkatapos, isang boses, nagmamadali at puno ng takot. Boses ni ginhawa. Dahan-dahan siyang bumangon at idinikit ang tenga sa pinto. Hindi ko na po kaya. Kailangan niyo pong malaman. Hindi po. Hindi po ako pwedeng magsalita ng matagal. Baka marinig niya ako. Basta po, sir, may mga bagay na hindi nakikita ng mata. At pagkatapos ay katahimikan na lang. Si Dalangin ay naiwang nakatayo sa likod ng pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng sobrang bilis. Kanino kaya tumatawag si ginhawa? At anong ibig sabihin ng mga salitang yon? Libu-libong milya ang layo ni Kalinga sa isang marangyang hotel suite kung saan ang tanawin mula sa bintana ay isang syudad na hindi natutulog. Sa kanyang harapan ay nagkalat ang mga importanteng dokumento at kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit ang kanyang isipan ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa Villa Esmeralda sa isang pag-uusap na hindi niya maalis sa kanyang ulo. Oo, anak. Sobrang bait niya sa akin. Ang mga salita ng kanyang ina ay tama. Perpekto. Ngunit ang tono, may kakaiba sa tono nito. May panginginig. May pag-aalinlangan. Isang bagay na hindi niya mawari, ngunit sapat na para magtanim ng isang maliit na binhi ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Pilit niyang iwinaksi ito. Pagod lang siguro si inay. O baka naninibago pa rin, sabi niya sa sarili. Sinubukan niyang ibalik ang atensyon sa mga papeles, ngunit isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang gabi, mga ilang linggo bago ang kanyang biyahe. Nagkwekwento ang kanyang inay tungkol sa kanilang simpleng buhay sa Baryo Amihan, kung paano sila nagtatanim ng sarili nilang gulay. Masaya siyang nakikinig, ngunit napansin niya ang bahagyang pag-ikot ng mga mata
ni Marahuyo. That's a very charming story, Nay, sabi ni Marahuyo na may pilit na nangiti. Pero buti na lang at wala na kayo sa ganoong buhay. 'Di ba, mahal? We have people to do the gardening for us now. Noong mga sandaling iyon, hindi niya pinansin ang komento. Inisip niyang iyon ay paraan lang ni Marahuyo ng pagpapakita ng pag-aalaga. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanyang kwarto sa ibang bansa, ang mga salitang iyon ay may iba ng kahulugan. Mayroon itong bahid ng pagmamaliit. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero mula sa Pilipinas. Nag-atubili siyang sagutin ito. Iniisip na baka isa lang itong sales call. Ngunit may nagtulak sa kanya na pindutin ang accept. Hello? Isang mahinang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Pamilyar ito, ngunit hindi niya agad matukoy kung sino. Ang boses ay nanginginig. Tila ba natatakot? Sa Sir KL? Yes, speaking. Who is this? Tanong niya. Bahagyang kumunot ang noo. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanging ang mahinang paghinga ng babae ang kanyang naririnig. Sir Kyle, may mga bagay na hindi nakikita ng mata. At bago pa man siya makapagtanong, biglang naputol ang linya. Ibinaba na ng tumawag. Napatitig si Kalinga sa kanyang telepono. Hello? Hello? Sinubukan niyang tawagan pabalik ang numero, ngunit hindi na ito makontak. May mga bagay na hindi nakikita ng mata. Ang mga salitang yon ay parang isang palaisipan na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin noon? At sino ang babaeng iyon? Tila boses ng isa sa mga kasambahay nila, si Ginhawa? Ang maliit na binhinang pag-aalala na kanina lang ay itinatanim sa kanyang dibdib ay bigla na lang nagsimulang sumibol. Mabilis. Binuksan niya ang kanyang laptop at tiningnan ang mga litrato nila. Naroon ang isang larawan na kuha noong nakaraang Pasko. Siya, si Marahuyo, at ang kanyang inay, nakatayo sa harap ng malaking Christmas tree sa sala. Siya at si Marahuyo ay nakangiti ng malapad. Ngunit nang i-zoom in niya ang mukha ng kanyang ina, nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Ang ngiti ni inay ay hindi abot sa kanyang mga mata. May lungkot doon. Isang kalungkutang pilit na itinatago sa likod ng isang masayang okasyon. Sunod-sunod na mga alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga pagkakataong biglang tumatahimik ang kanyang ina kapag dumarating si Marahuyo. Ang mga pagkakataong tila may gusto itong sabihin ngunit pinipili na lang manahimik. Ang mga pagkakataong ang sagot lang nito sa kanyang mga tanong ay, "Ayos lang ako, anak." Paano niya hindi napansin ang lahat ng iyon? Masyado ba siyang nabulag sa pag-ibig niya kay Marahuyo? Masyado ba siyang naging abala sa pagpapalago ng kanyang negosyo at pagbuo ng isang perpektong kinabukasan na nakalimutan na niyang tingnan ang kasalukuyan? Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na niya ito kayang ipagsawalang bahala. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, ngunit paano? Kung tatawagan niya ang kanyang ina, siguradong itatanggi lang nito ang lahat para protektahan ang kaligayahan niya. Kung kakausapin naman niya si Marahuyo, siguradong gagawa lang ito ng kwento. Kailangan niya ng mga mata sa loob ng Villa Esmeralda. Mga matang makakapagsabi sa kanya ng totoong nangyayari kapag siya ay nakatalikod. Kinuha niya muli ang kanyang telepono, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang tinawagan. Ito ang pinuno ng kanyang security team, isang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. David, I need a favor, a very discreet one. Seryosong sabi ni Kalinga. Anything, sir. What is it? I want you to go to my house tomorrow. Tell them you're doing a routine security upgrade. I want you to install the most discreet security cameras you can find. Sa sala, sa dining area, sa kusina, sa lahat ng common areas. Make sure they are hidden, very well hidden. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Sir, may problema po ba?
Huminga ng malalim si Kalinga. Ang kanyang puso ay mabigat sa desisyong kanyang ginagawa. Ito ay isang paglabag sa tiwala. Ngunit mas matimbang ang kanyang pangamba. I just need to make sure my mother is safe, sabi niya. At sa mga salitang yon, narinig niya ang sariling takot. And David, make sure that Marahuyo knows nothing about this. Copy that, sir. Consider it done. Pagkatapos ng tawag, sumandal si Kalinga sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa libu-libong ilaw ng syudad sa ibaba. Ang lahat ng karangyaan at tagumpay na kanyang nakamit ay tila nawalan ng halaga. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, may isang posibleng katotohanan na unti-unti siyang sinasakal, na ang inang nagsakripisyo ng lahat para sa kanya ay maaring nagdurusa sa loob mismo ng tahanang kanyang itinayo. Kinabukasan, gaya ng iniutos ni Kalinga, dumating ang security team sa Villa Esmeralda. Ang kanilang dahilan, isang routine system upgrade para sa karagdagang proteksyon ng bahay. Si Marahuyo, na walang kamalay-malay sa tunay na plano, ay bahagya pang nagreklamo sa abala. Make it quick. I don't want these men wandering around the house all day, sabi niya sa security head na si David, bago umakyat sa kanyang silid para mag-online shopping. Ilang oras lang ang lumipas, natapos na ang trabaho. Ang mga kamera, napakaliit at halos hindi mapapansin, ay nakatago na ngayon sa mga estratehikong lugar. Ang isa ay nasa isang palamuti sa sala. Ang isa ay nakasiksik sa gilid ng chandelier sa dining hall. At ang isa pa ay nasa isang sulok ng kusina na hindi gaanong napapansin. Sa kanyang hotel room, sa kabilang panig ng mundo, binuksan ni Kalinga ang isang secure application sa kanyang tablet. At doon, sa isang iglap, nabuksan ang mga bintana, papasok sa kanyang sariling tahanan. Nakikita niya ang lahat. Sa una, wala siyang nakitang kakaiba. Si Marahuyo ay nasa sala, kausap ang isang kaibigan sa telepono. Ang kanyang inay ay nasa kusina, tinutulungan si Ginhawa na maghanda ng merienda. Ang lahat ay tila normal. Sinubukan niyang pagaanin ang kanyang loob. Baka nag-overthink lang ako. Baka paranoid lang ako. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi niya mapigilang magpatuloy sa panunood. Ilang sandali pa, pumasok si Marahuyo sa kusina. Narinig niya, kahit bahagyang mahina, ang boses nito. Inay, pakidala na lang po ito sa taas mamaya, ha? Sige anak, sagot ng kanyang ina. Ngunit ang nakita ni Kalinga ay isang bagay na hindi naririnig sa boses. Nakita niya ang paraan ng paglapag ni Marahuyo ng tray sa mesa. Isang bahagyang tulak, sapat lang para gumalaw ang mga pagkain. Nakita niya ang pag-alis nito sa kusina nang hindi man lang nililingon ng kanyang ina. Mga maliliit na bagay, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang larawan ng kawalang galang. Sa gitna ng isang importanteng business meeting kinabukasan, pasimple niyang inilabas ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa. Nakamute ang audio, pinapanood niya lang ang mga gumagalaw na imahe. Nakita niya ang kanyang ina na nag-iisa sa hapagkainan, kumakain ng tanghalian, habang si Marahuyo ay wala roon. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas si Marahuyo mula sa kanyang silid, bihis na bihis. Dumaan lang ito sa dining area, kumuha ng isang mansanas, at umalis ng bahay nang hindi man lang kinakausap o tinitingnan ang matanda. Naramdaman ni Kalinga ang pag-init ng kanyang ulo. Hindi ito ang Marahuyo na nagpaalam sa kanya, na nangakong aalagaan ang kanyang ina. Samantala, sa Villa Esmeralda, habang wala si Marahuyo, nagkaroon ng pagkakataon si Ginhawa na lapitan si Dalangin. Nay, kumain pa po kayo. Bakit po ganyan lang ang kinain ninyo? Malungkot na tanong ni Ginhawa. Busog na ako, Wawa. Salamat, sagot ni Dalangin. Kahit ang totoo'y wala siyang gana. Ang pag-alis ni Marahuyo ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa loob ng bahay. Ngunit alam nilang lahat na ito ay pansamantala lamang. Nang gabing iyon, lalong naging malinaw ang lahat kay Kalinga.
Pinapanood niya ang live feed mula sa sala. Naghahanda si Marahuyo para sa pagdating ng kanyang mga kaibigan. Nakita niya itong lumapit sa kanyang ina na nooy nag-aayos ng mga unan sa sofa. Hindi niya marinig ang eksaktong sinasabi. Ngunit nakikita niya ang galaw ng mga labi ni Marahuyo, mabilis at tila may diin. At nakita niya ang reaksyon ng kanyang ina, ang unti-unting pagyuko ng ulo nito, ang pagkawala ng ngiti sa mga labi. Maya-maya, may inabot si Marahuyo sa kanyang ina, isang damit. Pagkatapos ay itinuro nito ang direksyon papunta sa likod ng bahay. Ang kanyang ina ay tumango na lang at malungkot na naglakad palayo. Kumulo ang dugo ni Kalinga. Ano ang ibig sabihin noon? Saan ito pinapapunta ang kanyang ina? Ilang oras ang lumipas. Dumating na ang mga bisita ni Marahuyo. Ang sala ay puno na ng ingay at tawanan. Ngunit ang kanyang ina ay wala roon. Paulit-ulit niyang chinek ang lahat ng camera feeds. Sa dining, sa kusina, sa pasilyo. Pero wala siya. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan na ng takot. At doon niya naalala. May isang kamera na ipinalagay siya malapit sa pinto ng hardin. Mabilis niya itong binuksan. At ang nakita niya ay halos dumurog sa kanyang puso. Sa isang maliit na monitor, sa itim at puting imahe ng night vision, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo sa isang lumang silya sa labas ng dirty kitchen, nakasuot ng luma at manipis na duster. Mag-isa, nanginginig sa lamig. Sa kanyang harapan ay isang maliit na plato ng kanin at isda. Habang sa loob ng bahay ay isang piging, ang kanyang ina, ang reyna na dapat ng tahanang iyon, ay itinapon sa labas na parang isang pulubi. Sa gitna ng kanyang conference call, hindi na napigilan ni Kalinga ang sarili. Bigla siyang tumayo, na ikinagulat ng lahat ng kamiting niya. "Excuse me, something urgent came up," sabi niya, at mabilis na lumabas ng conference room. Sa hallway ng hotel, habang pinapanood ang kanyang ina na nanginginig sa lamig, naramdaman ni Kalinga ang isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa sarili, galit sa kanyang pagkabulag, at isang matinding galit para kay Marahuyo. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng inakala niyang mamahalin ang kanyang ina tulad ng pagmamahal niya rito. Ang lahat ay kasinungalingan. Tiningnan niyang muli ang kanyang telepono. Ang imahe ng kanyang ina, nag-iisa sa dilim, ang naging huling patunay na kailangan niya. Ang tawag sa telepono, ang malungkot na mga mata, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Tapos na ang pagbubulag-bulagan. Oras na para umuwi. Oras na para harapin ang katotohanan. Habang si Kalinga ay nag-aapoy sa galit sa kabilang panig ng mundo, si Marahuyo naman ay nasa alapaap. Ang kanyang party ay isang malaking tagumpay. Ang mga kaibigan niya ay hindi tumigil sa pagpuri sa karangyaan ng Villa Esmeralda at sa kanyang perpektong buhay. Bawat papuri ay musika sa kanyang pandinig, isang balsamo sa mga sugat ng kanyang nakaraan na pilit niyang tinatakpan. Sa gitna ng masayang tawanan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Agad na nawala ang kanyang ngiti. Pasimple siyang tumayo at nagtungo sa library para sa kaunting privacy. What? Bungad niya sa halip na isang magalang na hello. "Mara, anak, kailangan na natin ng pera." Narinig niya ang desperadong boses ng kanyang ama sa kabilang linya. Malapit na ang deadline na ibinigay ng bangko. Kapag hindi tayo nakabayad, mawawala na sa atin ang lahat. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, Dad? Wala pa kaming kasal ni Kael. Hindi pa ako pwedeng humingi ng ganun kalaking halaga." Pabulong ngunit madiin niyang sagot. Ang bawat salita ay puno ng pagtitimpi at inis. "Pero malapit na, di ba? Baka naman pwedeng kausapin mo na siya. Sabihin mo para sa isang investment." "No," marin niyang pagtanggi. Masama na nga ang loob niya dahil sa pag-alis niya.
Huwag nating bigyan ng dahilan para magduda. Just give me more time. Ako nang bahala dito. Anak, wala na tayong oras. I said, ako na ang bahala. Sigaw niya at ibinaba ang tawag ng may panggigigil. Sinabunutan niya ang kanyang sariling buhok sa sobrang frustrasyon. Ang perpektong imahe na kanyang ipinapakita sa lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang ilustre, na dating isa sa mga iginagalang sa kanilang probinsya, ay lubog na sa utang dahil sa maling pamamalakad ng kanyang ama. Ang pagpapakasal kay Kalinga de Leon, ang batang bilyonaryo, ay hindi lang isang simpleng pag-aasawa. Ito ang kanilang tanging tabla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Ito ang kanyang misyon. Sumandal siya sa isang estante ng mga libro at ang isipan niya ay lumipad pabalik sa nakaraan. Isang maliit na marahuyo, mga 8 taong gulang, nakasuot ng kupasing uniforme at sapatos na may butas sa talampakan. Nasa isang lumang pampublikong paaralan siya. Pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase dahil ang baon niya ay lagi na lang kanin at tuyo. Pulubi. Pulubi. Sigaw ng mga ito. Umuwi siyang umiiyak sa kanilang maliit at barong-barong na bahay. Naabutan niya ang kanyang ama, lasing na naman, at ang kanyang ina na may mga pasa sa braso. Ang kahirapan ay hindi lang kakulangan sa pera. Ito ay kawalan ng dignidad. Ito ay takot. Ito ay kahihiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para itaboy ang mga alaala. Nagsumikap siyang umahon mula sa putik na yon. Ginamit niya ang kanyang angking ganda at talino para makapasok sa magagandang eskwelahan bilang isang scholar para makakuha ng mga koneksyon. Itinago niya ang kanyang tunay na pinanggalingan. Nilikha niya ang isang bagong marahuyo, isang marahuyo na sopistikada, mayaman at karapat-dapat sa isang Kalinga de Leon. At si Dalangin, ang ina ni Kalinga ang buhay na representasyon ng lahat ng kanyang kinasusuklaman. Sa tuwing nakikita niya ang pagiging simple ng matanda, ang mga duster nito, ang magaspang nitong mga kamay na sanay sa pagbabanat ng buto, naaalala niya ang kanyang ina, naaalala niya ang kahirapan. Ang pagtrato niya kay Dalangin ng masama ay hindi lang simpleng kalupitan. Ito ay isang paraan para patunayan sa kanyang sarili na malayo na siya sa buhay na yon. Bawat utos, bawat panlilibak ay isang sigaw sa kanyang sarili. Hindi na ako yan. Hindi na ako babalik doon. Hinding-hindi. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at buhok. Kailangan niyang bumalik sa kanyang mga bisita. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-arte. Pagbukas niya ng pinto ng library, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo roon si Dalangin, may hawak na tray na may lamang tubig. Ang mga mata ng matanda ay nanlalaki, puno ng takot. Malinaw na narinig nito ang kanyang pakikipag-usap sa telepono. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Marahuyo, ngunit mabilis itong napalitan ng isang nag-aapoy na galit. "Kanina ka pa dyan?" tanong ni Marahuyo. Ang boses ay sobrang lamig. Hindi. Kakarating ko lang. Didadalhan sana kita ng tubig." Nanginginig na sagot ni Dalangin. Naglakad si Marahuyo palapit sa matanda. Ang mga mata ay parang mga punyal. "Ano ang narinig mo?" Wala. Wala akong narinig, Hija. Pipangako," sabi ni Dalangin, na paatras. Ngunit hindi naniwala si Marahuyo. Nakita niya sa mga mata ng matanda ang bakas ng katotohanan. Alam na nito ngayon ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang sikreto na kaya siyang sirain sa mata ni Kalinga. Ang desperasyon ng kanyang pamilya. Isang ngisi ang biglang sumilay sa labi ni Marahuyo. Isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. "Alam mo, Inay, masyado kang matanong, masyado kang pakialamera. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga taong ganyan?" Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Dalangin. Itinatapon sila sa lugar kung saan sila nababagay.
Ang takot sa mukha ni Dalangin ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, hindi na lang niya basta kinasusuklaman ang matanda. Si Dalangin ay isa na ngayong banta. Isang balakid na kailangan niyang alisin sa kanyang daraanan. Sa anumang paraan, ang pagkakatuklas ni Dalangin sa sikreto ni Marahuyo ay naging mitya para sa mas matinding kalupitan. Hindi na lang ito simpleng pang-aasar o pag-uutos. Ito ay naging isang sistematikong pagpapahirap na idinisenyo para durugin hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang espiritu. Nakikita ni Marahuyo sa matanda ang isang buhay na banta at determinado siyang patahimikin ito sa pamamagitan ng takot. Para maipakita ang kanyang kapangyarihan at ipamukha sa lahat kung sino ang tunay na reyna ng Villa Esmeralda, nag-organisa si Marahuyo ng isang marangyang garden party. Inimbitahan niya ang mga maimpluwensyang tao sa kanilang syudad, mga kasosyo sa negosyo ni Kalinga, mga sikat na socialite at ang mga kaibigan niyang nabibilang sa alta sosyedad. Ito ang kanyang entablado at sisiguraduhin niyang magiging perpekto ang lahat. Ngunit sa kanyang perpektong dula, walang lugar para sa isang matandang nagpapaalala sa lahat ng isang maruming nakaraan. Sa araw mismo ng party, habang ang mga caterer at event stylist ay abala sa pag-aayos ng hardin, tinawag ni Marahuyo si Dalangin. "Inay, may ipapakiusap sana ako sa inyo," sabi ni Marahuyo. Ang boses ay pilit na pinapakalma. "Alam na niyo naman, darating ang mga importanteng bisita ni Kael. Gusto ko sanang maging perpekto ang lahat." Tumangulang si Dalangin, naghihintay sa kung ano man ang kasunod. "Medyo masama po kasi ang pakiramdam ninyo nitong mga nakaraang araw, di ba? Baka mas mabuti kung magpapahinga na lang muna kayo para hindi kayo mahawaan ng sakit o makahawa." Patuloy ni Marahuyo. Ang mga salita ay tila nagpapakita ng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Bago pa man makasagot si Dalangin, hinawakan na siya ni Marahuyo sa braso at marahang hinila papunta sa likurang bahagi ng mansyon, malayo sa kung saan nagaganap ang paghahanda. Huminto sila sa harap ng isang maliit at lumang pinto. Ang pinto ng bodega, kung saan itinatambak ang mga sirang gamit at mga lumang kasangkapan. Binuksan ni Marahuyo ang pinto. Sumalubong sa kanila ang amoy ng alikabok at lumang kahoy, madilim sa loob at masikip. "Dito ka lang muna, inay, para hindi ka maistorbo," sabi ni Marahuyo. Ang boses niya ay wala ng bahid ng pagkukunwari. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Papadalhan kita ng pagkain mamaya." "Pero Mara, madilim dito at masikip." Halos pabulong na sabi ni Dalangin. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog sa takot. "Mas mabuti na to kaysa makita ka ng mga bisita ko na ganyan ang itsura. Baka isipin pa nila hindi ka namin inaalagaan," sabi ni Marahuyo. Sabay tulak ng marahan sa matanda, papasok sa bodega. "Dito ka lang hanggat hindi pa umuuwi ang mga bisita ko. Maliwanag?" Hindi na naghintay ng sagot si Marahuyo. Isinara niya ang pinto at narinig ni Dalangin ang pag-ikot ng susi sa seradura. At pagkatapos, katahimikan at kadiliman. Naiwan si Dalangin sa loob, kasama ang mga anino ng nakaraan, mga sirang silya, mga lumang baul, at ang bigat ng kanyang kalungkutan. Kinapa niya ang kanyang paligid at naupo sa isang matigas na kahon. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, sinusubukang labanan ang lamig at ang takot na unti-unting gumagapang sa kanyang puso. Sa labas, nagsimula na ang party. Ang hangin ay napuno ng tugtugin, ng masayang tawanan, at ng tunog ng mga kopitang nag-uumpugan. Ang bawat halakhak na naririnig niya mula sa labas ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Habang sila ay nagdiriwang, siya ay nakakulong sa dilim, na para bang isang basura na dapat itago. Ang mga oras ay dumaan na parang mga araw.
Ang tiyan niya ay kumakalam sa gutom, ngunit mas matindi ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang kahihiyan, ang pag-iisa. Nang malalim na ang gabi at halos paus na ang mga tawanan mula sa labas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Si Ginhawa may daladalang isang plato ng pagkain at isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Nay, ma'am, pasensya na po. Ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon. Bulong ni Ginhawa, inabot ang pagkain. Kinuha ito ni Dalangin. Hindi ito ang masasarap na pagkain mula sa party. Ito ay mga tirang kanin at ilang piraso ng ulam na halatang itinabilang. Hindi na napigilan ng dalawa ang kanilang mga luha. Umiyak sila ng tahimik sa dilim. Ang isa dahil sa awa at kawalan ng magawa. At ang isa dahil sa matinding sakit at kahihiyan na nararamdaman. Wawa, ang anak ko. Hirap na sabi ni Dalangin sa pagitan ng mga hikbi. Kung alam niya lang. Malalaman din po niya, Nay. Manalig po tayo, sagot ni Ginhawa habang hinahaplos ang likod ng matanda. Sa hotel room sa kabilang panig ng mundo, si Kalinga ay hindi mapakali. Katatapos lang ng kanyang huling meeting. Habang ang kanyang mga kasosyo ay nagyayayang magdiwang, ang kanyang isipan ay nasa Pilipinas. Binuksan niyang muli ang security feed. Nakita niya ang mga labi ng isang marangyang party sa kanilang hardin. Tiningnan niya ang bawat kamera. Hinahanap ang kanyang ina, ngunit wala ito. At doon, sa feed ng kamera, sa may likod bahay, sa madilim na sulok ng screen, may nakita siyang isang pinto na bumukas. At mula roon, inaalalayan ni Ginhawa ang kanyang ina. Payat, mukhang nanghihina, at balot sa kalungkutan. Napatayo si Kalinga, ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa sobrang galit. Anong ginagawa ng kanyang ina sa lugar na yon? Iyon ang lumang bodega. Bakit siya manggagaling doon? Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ang party, ang pagkawala ng kanyang ina sa mga kamera. Ang paglabas nito mula sa bodega, ikinulong siya. Ikinulong ni Marahuyo ang sarili niyang ina na parang isang hayop. Sa sobrang galit, ibinato ni Kalinga ang kanyang tablet sa pader. Nagkapira-piraso ito tulad ng kanyang puso at ng tiwalang ibinigay niya kay Marahuyo. Hindi na niya kayang maghintay pa. Hindi na niya kayang manood na lang mula sa malayo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang sekretarya. Book me the earliest flight back to Manila. Now. Sigaw niya, ang bawat salita ay naglalaman ng isang pangako ng paghihiganti at pagbawi sa lahat ng sakit na dinanas ng kanyang ina. Ang gabing iyon sa bodega ay nag-iwan ng malalim na sugat hindi lang sa puso ni Dalangin, kundi pati na rin sa kanyang katawan. Ang lamig, gutom, at matinding stress ay nagpabagsak sa kanyang mahina ng kalusugan. Kinabukasan, hindi na niya magawang bumangon sa kanyang kama. Ang kanyang buong katawan ay masakit at nilalagnat siya ng mataas. Nang mapansin ni Ginhawa na hindi pa lumalabas si Dalangin mula sa silid nito, agad niya itong pinuntahan. Naabutan niya ang matanda na nakabaluktot sa ilalim ng kumot, nanginginig at hinahapo. Nay, ang taas ng lagnat ninyo, natatarantang sabi ni Ginhawa, sabay hipo sa nag-iinit na noon ni Dalangin. Sandali lang po, tatawag po ako ng doktor. Huwag na, Wawa. Baka magalit si Mara. Hirap na sabi ni Dalangin. Ang bawat salita ay tila isang malaking pagsisikap. Pero Nay, kailangan po ninyo ng gamot. Sa kasamaang palad, narinig ni Marahuyo ang kanilang pag-uusap habang dumadaan ito sa pasilyo. Pumasok ito sa silid, nakataas ang kilay at walang bakas ng anumang pag-aalala sa kanyang mukha. Anong kaguluhan ito? Tanong niya, ang boses ay mataray. Ma'am Mara, masama po ang pakiramdam ni Inay. Kailangan po nating tumawag ng doktor. Pakiusap ni Ginhawa.
Tiningnan ni Marahuyo si Dalangin mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang isang bagay na nakakadiri. Nag-iinarte lang yan, malamig niyang sabi. Gusto lang niya ng atensyon dahil alam niyang malapit nang umuwi si Kael. Pero ma'am, totoo po. Ang taas po ng lagnat niya, giit ni Ginhawa. Sinabi ng huwag na eh. Get back to your work. Sigaw ni Marahuyo kay Ginhawa. At ikaw, baling niya kay Dalangin. Tumigil ka sa kaartehan mo. Kung kaya mong maglakad-lakad para makinig sa usapan ng may usapan, kaya mong bumangon dyan. Sa kabila ng kanyang panghihina, sinubukan ni Dalangin na bumangon para ipakita na hindi siya nag-iinarte. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumunod. Nahihilo siya at ang paningin niya ay nanlalabo. Kita mo? Isang malaking pabigat, sabi ni Marahuyo, sabay irap. Lumabas ito ng kwarto at ipinagsawalang bahala na lang ang kalagayan ng matanda. Buong araw nananatili si Dalangin sa kanyang kama. Si Ginhawa ay palihim na nagdadala ng maligamgam na tubig at bimpo para subukang pababain ang kanyang lagnat. Ngunit hindi ito sapat. Ang sakit ng kanyang mga kasukasuan ay lumalala. At bawat paghinga ay tila isang pasakit. Kinagabihan, bumalik si Marahuyo. Ang kanyang mukha ay mas madilim kaysa dati. Halatang masama ang timpla. Hanggang ngayon ba naman ay nakahiga ka pa rin dyan? Bungad niya. Alam mo, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Sawang-sawa na ako sa pagiging biktima mo. Tumayo ka dyan. Mara, nahihilo ako. Hindi ko kaya. Pakiusap ni Dalangin. Ngunit si Marahuyo ay tila bingi. Hinila niya ang kumot na nakabalot kay Dalangin. Sinabi nang tumayo ka eh. Akala mo ba hotel ito? May mga dumi sa hagdanan na hindi mo nilinis kanina. Tatayo ka dyan o kakalad ka rin kita. Sa takot, pinilit ni Dalangin ang kanyang sarili. Gamit ang lahat ng natitirang lakas, dahan-dahan siyang bumangon. Ang bawat galaw ay isang impyerno. Kumapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Good, sabi ni Marahuyo na may mapanuyang niyang ngiti. Inabutan niya si Dalangin ng isang basahan. Ngayon, linisin mo ang hagdanan. Gusto ko, kapag bumalik ako, kumikinang yan. Iniwan ni Marahuyo si Dalangin sa pasilyo. Dahan-dahang naglakad ang matanda papunta sa hagdanan, ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang. Humawak siya ng mahigpit sa hawakan ng hagdan para hindi matumba. Nagsimula siyang magpunas, baitang sa baitang. Ang kanyang paningin ay umiikot at ang kanyang dibdib ay sumisikip. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo. Sa kalagitnaan ng paglilinis, naramdaman niyang hindi na niya kaya. Ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa basahan. Napaupo siya sa isang baitang, hinahabol ang kanyang hininga. Sa kasamaang palad, ito ang eksenang naabutan ni Marahuyo nang bumalik ito. Ano na naman ito? Nagpapahinga ka na naman. Sigaw nito. Sandali lang, Hija. Hihinga lang ako. Hirap na sabi ni Dalangin. Puro kadahilan. Isang walang kwentang matanda. Sa sobrang galit, lumapit si Marahuyo at tinabig ang balikat ni Dalangin. Tumayo ka, sabi. Dahil sa panghihina, nawalan ng balanse si Dalangin. Ang kanyang mga kamay ay hindi nagawang kumapit sa hawakan. Ang kanyang katawan ay gumulong. 1, 2, 3 baitang. Bago bumagsak ang kanyang katawan sa paanan ng hagdanan, isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang balakang. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi niya magawa. Tanging isang mahinang ungol ng sakit ang lumabas sa kanyang mga bibig. Nakatayo sa itaas ng hagdanan si Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat sa resulta ng kanyang ginawa. Sa ibaba, nakahandusay si Dalangin. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi dahil sa galit o sama ng loob, kundi dahil sa matinding sakit at sa realisasyon
na sa tahanang ito, ang kanyang buhay ay wala ng halaga. Ang katahimikan sa paanan ng hagdanan ay binasag lamang ng mahihinang hikbi ni Dalangin. Ang sakit sa kanyang balakang ay hindi maipaliwanag, isang matalas at kumikirot na pakiramdam na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang binti, ngunit isang nakakapasong sakit ang pumigil sa kanya na nagpaungol sa kanya ng malakas. Sa itaas, si Marahuyo ay nakatayo pa rin, parang isang estatwang nagyelo sa pagkagulat. Ngunit ang pagkagulat na yon ay mabilis na napalitan ng inis at pagtatanggol sa sarili. Huwag kang umarte diyan, na parang mamamatay ka na, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot na baka siya ay masisi. Tumayo ka! Kasalanan mo yan! Ang lampa-lampa mo kasi! Ginamit ni Dalangin ang kanyang mga siko upang subukang iangat ang sarili. Tulungan mo ako, Mara. Ay, hindi ko maigalaw ang binti ko. Sobrang sakit! Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Ang lahat ng kanyang dignidad ay nawala na. Ang tanging natira ay ang desperadong pagnanais na matigil na ang sakit. Bumaba ng ilang baitang si Marahuyo, hindi para tumulong, kundi para tingnan nang mas malapitan ang pinsalang kanyang nagawa. Anong tingin mo sa akin, doktor? Sinabi nang tumayo ka eh. Pakiusap. Masakit talaga ang pagmamakaawa sa mga mata ni Dalangin. Sa halip na magdulot ng awa, ay lalo lang nagsindi ng galit sa puso ni Marahuyo. Ang pagpapakita ng kahinaan ng matanda ay isang salamin na nagpapakita ng sarili niyang mga takot. Takot sa kahirapan, takot na mabigo. Alam mo kung anong problema sa'yo? Sigaw ni Marahuyo, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ikaw ang problema. Mula nang dumating ka dito, wala ka nang ginawa kundi ipaalala sa akin ang lahat ng bagay na gusto kong kalimutan. Iyang mga luma mong damit, iyang probinsyana mong ugali, iyang pagiging mahirap mo. You are a curse. Isang sumpa sa maganda na sanang buhay namin ni Kael. Lumuhod si Marahuyo para magpantay ang kanilang mga mukha. Hinawakan niya ang baba ni Dalangin ng mahigpit. Akala mo ba gusto ka ni Kael dito? Hindi. Naaawa lang siya sa'yo. Isa ka lang pabigat sa buhay niya, sa buhay ko. Bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo na paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Dalangin. Mas masakit pa ito kaysa sa nabalin niyang buto. Ang kanyang anak, naaawa lang sa kanya, isa lang siyang pabigat. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagmamahal, wala bang halaga ang mga yon? Isang huling patak ng luha ang gumulong mula sa kanyang mga mata. Isang luha ng kabiguan. Ito na marahil ang dulo. Ito ang kanyang all is lost moment. Ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang pinanghahawakan ay gumuho. Sinubukan ni Dalangin na abutin ang kamay ni Marahuyo, hindi para humingi ng tulong, kundi para magmakaawa na itigil na nito ang masasakit na salita. Tama na. Ngunit ang kilos na yon ay ang huling bagay na dapat niyang ginawa. Sa pag-aakalang sasaktan siya ng matanda o sa sobrang pandidiri, malakas na itinulak ni Marahuyo ang kamay ni Dalangin. Huwag mo akong hawakan. Ang tulak na yon, bagamat hindi malakas, ay sapat na para mawalan ng balanse si Dalangin. Ang kanyang katawan ay pumihit ng bahagya at ang kanyang balakang ay tumama ng mas matindi sa marmol na sahig. Isang tunog na hindi malilimutan ang narinig, isang tuyo at malutong na crack. Kasunod nito ay isang sigaw na puno ng sakit na hindi na kayang itago. Napapikit si Dalangin, ang kanyang buong katawan ay nanigas, habang ang isang bagong antas ng pagdurusa ang bumalot sa kanya. Si Marahuyo ay napaatras, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Alam niya ang tunog na yon. Alam niyang may nabali. Alam niyang lumampas na siya sa linya.
Ito ay hindi na simpleng pag-abuso, ito ay isang bagay na mas malala. Di Diyos ko! Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ng kanyang mga kamay na para bang may dugo. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, sa gitna ng mga daing ni Dalangin, may isa pang tunog silang narinig. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng Villa Esmeralda. Sabay silang napalingon sa direksyon ng pinto at doon, nakatayo ang isang figura na hindi nila inaasahan. Isang figura na dapat sana ay nasa kabilang panig pa ng mundo. Nakatayo roon si Kalinga. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na kayang tumupok ng buong mundo. Ang kanyang suot na business suit ay gusot na mula sa mahabang biyahe, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa isang kamay, hawak niya ang kanyang maleta. Sa kabila, hawak niya ang kanyang telepono. At sa screen ng teleponong yon, malinaw na ipinapakita ang live feed mula sa security camera sa pasilyo. Ang bawat salita, ang bawat sigaw, ang bawat tulak, ang huling tunog ng nabaling buto. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Ang mundo ni Marahuyo ay biglang gumuho. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang nakabibinging katahimikan na mas malakas pa kaysa sa mga sigaw kanina. Para kay Marahuyo, ang pagdating ni Kalinga ay parang paghuhukom. Ang lalaking minahal niya, nilinlang niya, at pinangarap niyang makasama habang buhay ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan bilang kanyang berdugo. Binitawan ni Kalinga ang kanyang maleta. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, hudyat na tapos na ang lahat ng pagkukunwari. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nakahandusay na katawan ng kanyang ina. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat isa ay puno ng pagsisisi at galit. Nilampasan niya si Marahuyo na para bang ito ay hangin lamang. Lumuhod siya sa tabi ni Dalangin. Ang kanyang mamahaling business suit ay nabahira ng alikabok sa sahig. Hinaplos niya ang buhok ng ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inay, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon na matagal niyang kinimkim. Nandito na po ako. Nakita ni Dalangin ang mukha ng kanyang anak. At sa kabila ng sakit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang tagapagligtas ay dumating na. Kekael, mahal. Hirap na sabi ni Marahuyo, sinusubukang bawiin ang sitwasyon. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Si Inay, nadulas siya. Tinutulungan ko lang siya. Hindi lumingon si Kalinga. Patuloy lang siyang nakatitig sa kanyang ina. Ngunit itinaas niya ang kanyang telepono at sa isang pindot, ang screen ng malaking smart TV sa sala ay biglang umilaw. At doon, sa 70-inch na screen, nagsimulang umikot ang isang video. Isang video na kuha mula sa itaas, mula sa isang anggulong hindi nila alam na may nakamasid. Nandoon ang lahat. Ang pag-uutos ni Marahuyo kay Dalangin na maglinis, ang pagbagsak ng matanda sa hagdan, ang mga masasakit na salitang binitawan ni Marahuyo, ang pagtulak, ang malutong na tunog ng nabaling buto, ang lahat ng kasambahay kasama ng siginhawa na ngayon ay humahagulgol na sa isang sulok, ay napako sa kanilang kinatatayuan, mga saksi sa katotohanang matagal nang nakatago. Si Marahuyo ay napaurong. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala. Hindi, paano? Dahan-dahang tumayo si Kalinga at hinarap siya sa unang pagkakataon. Ang pagmamahal at paghanga na dati laman ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang malamig at absolutong pagkasuklam. Lahat ng gabi habang nasa biyahe ako, nagsimula si Kalinga. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Pinapanood kita, pinapanood ko kung paano mo ginawang impyerno ang buhay ng babaeng nagbigay sa akin ng buhay.
Pinapanood ko kung paano mo siya ipinahiya, ginutom, at ikinulong. At tiniis ko. Tiniis ko ang lahat. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Pero ito, itinuro niya ang nakahandusay na katawan ni Dalangin. Ito ay hindi ko na mapapalampas. Kaya El, pakiusap. Patawarin mo ako. Mahal kita. Gagawin ko ang lahat. Lumuhod si Marahuyo. Umiiyak at niyakap ang mga binti ni Kalinga. Ngunit tinabig lang siya ni Kalinga na parang isang maruming basahan. Pagmamahal? Huwag mong gamitin ang salitang yan. Ang alam mo lang mahalin ay ang sarili mo at ang pera ko. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello? Emergency services? I need an ambulance at Villa Esmeralda. And please, send the police as well. I'm filing a report for physical assault and attempted murder. Ang mga salitang attempted murder ay tumama kay Marahuyo na parang isang sampal. Hindi, Kael. Huwag mong gawin ito sa akin. Pakiusap. Ngunit huli na ang lahat. Dumating ang mga paramedic at maingat na inasikaso si Dalangin. Kasunod nila ay ang 2 pulis. Ipinakita ni Kalinga ang video. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang ebidensya ay solid at hindi matatawaran. Marahuyo Ilustre, you are under arrest, sabi ng isang pulis, sabay paglalagay ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi! Bitawan niyo ako. Kael, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo ako kilala. Babalikan kita. Magbabayad kayong lahat. Sigaw ni Marahuyo habang kinakaladkad siya palabas ng bahay. Ang kanyang magandang mukha ay nabalot na ng luha at galit. Ang kanyang perpektong imahe ay tuluyan ng gumuho. Nang mawala na ang sasakyan ng pulis at habang si Dalangin ay inilalagay na sa ambulansya, doon lang bumagsak ang lahat ng lakas ni Kalinga. Lumapit siya sa stretcher bago ito isara. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina, ang kamay na nag-alaga sa kanya, nagpakain sa kanya, at gumabay sa kanya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Patawarin mo ako, inay, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang noo ay nakadikit sa kamay ng ina. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Naging bulag ako. Pinabayaan kita. Patawad, inay. Patawad. Hinaplos ni Dalangin ang pisngi ng kanyang anak. Sa kabila ng sakit, isang ngamang ngiti ng pagpapatawad ang kanyang ibinigay. Dahil sa huli, ang pag-ibig ng isang ina ay laging mas matimbang kaysa sa anumang sakit na kanyang nararamdaman. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong kinasangkutan ni Marahuyo Ilustre ay naging laman ng mga balita. Dahil sa bigat ng ebidensya, mabilis ang naging paglilitis at nahatulan siya ng maraming taon sa bilangguan. Ang pamilyang Ilustre na dati nang lugmok sa utang ay tuluyan ng bumagsak at nawala sa sirkulasyon ng alta sosyedad. Ang hustisya, sa paraang marahas at pinal, ay naibigay na sa isang pribadong silid sa pinakamagaling na ospital sa lungsod ng Hiraya. Unti-unting naghilom ang mga sugat ni Dalangin. Ang operasyon sa kanyang balakang ay naging matagumpay. Bawat araw, sa tulong ng physical therapy at ng walang sawang pag-aalaga ni Kalinga, unti-unti niyang naibabalik ang lakas ng kanyang mga binti. Ngunit higit sa pisikal na paggaling, ang pinakamahalaga ay ang paghilom ng kanyang puso. Sa mga buwang iyon, hindi umalis si Kalinga sa tabi ng ina. Isinantabi niya ang lahat ng kanyang negosyo. Ang mga meeting ay ipinagpaliban, ang mga tawag ay hindi sinasagot. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makabawi sa mga taon ng kanyang pagkukulang. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa silid ng ospital, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng masinsinan. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo, sabi ni Dalangin, habang hawak ang kamay ni Kalinga. Walang may gusto sa nangyari. Hindi po, Nay. Kasalanan ko po. Sagot ni Kalinga, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Masyado akong nagpadala sa kinang ng mundo.
Masyado akong naghangad ng isang perpektong buhay. Hindi ko namalayan na sinasakripisyo ko na pala ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Patawarin niyo po ako kung mas pinili kong maniwala sa magagandang kasinungalingan kaysa sa tahimik ninyong katotohanan. Niyakap ni Dalangin ang kanyang anak. Ang mahalaga ay natuto ka. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Sa sandaling iyon, isang malaking desisyon ang nabuo sa isipan ni Kalinga. Isang desisyon na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nang makalabas si Dalangin sa ospital, hindi sila umuwi sa Villa Esmeralda. Ang bahay na yon, na dating simbolo ng tagumpay, ay naging isang monumento ng kanilang kalungkutan. Ipinagbili ito ni Kalinga, kasama ang karamihan sa kanyang mga ari-arian at shares sa kumpanya. Pera lang ang mga yon, mga bagay na kaya niyang kitain muli. Ngunit ang oras na nawala sa kanya para makasama ang ina ay hindi na maibabalik pa. Isang araw, ginulat niya ang kanyang ina. Inay, uuwi na po tayo. Uwi? Saan, anak? Sa Baryo Amihan. Naluha si Dalangin sa tuwa. Ang lugar na kanyang kinagisnan, ang lugar na puno ng masasayang alaala, ang lugar kung saan simple at payapa ang buhay. Ang kanilang pagbabalik ay taliwas sa kanilang pag-alis. Wala nang karangyaan, wala nang magagarang sasakyan. Isang simpleng van lang ang naghatid sa kanila. Ngunit ang nangiti sa mga labi ni Dalangin ay mas maningning pa kaysa sa lahat ng kristal sa dati nilang mansyon. Sa Baryo Amihan, sa lupang pamana pa ng kanilang mga ninuno, nagpatayo si Kalinga ng isang maliit ngunit matibay na bahay. Isang bahay na gawa sa kahoy, napapaligiran ng mga halaman at bulaklak. Isang bahay na may malaking bintana kung saan laging nasisinagan ng araw. Ngunit hindi lang iyon. Sa natitirang pera niya, nagpatayo siya ng isang maliit na gusali sa gitna ng kanilang baryo. Isang community clinic na magbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga nangangailangan. Sa harapan nito ay isang simpleng karatula, The Dalangin Reyes Community Center. Isang hapon, ilang buwan matapos ang kanilang pagbabalik, magkasama silang nakaupo sa beranda ng kanilang bagong tahanan. Si Dalangin ay nasa isang rocking chair, habang si Kalinga ay nasa sahig, nakasandal sa mga tuhod ng ina. Masaya ka ba dito, Nay? Tanong ni Kalinga. Ngumiti si Dalangin, isang ngiting payapa at kontento. Anak, ito ang pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang makasama ka dito sa lugar kung saan tayo tunay na nabibilang. Tumingin sila sa papalubog na araw. Ang ginintuang sinag nito ay nagbibigay kulay sa luntiang bukirin. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang banayad na ugoy ng mga dahon. Nawala kay Kalinga ang halos lahat ng kanyang yaman. Ngunit sa pagkawala ng mga yon, natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga. Natagpuan niya ang kapayapaan. Natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. At higit sa lahat, naibalik niya ang dignidad at kaligayahan sa babaeng nag-alay ng lahat para sa kanya. Ang gintong hawla ay nawasak na at sa wakas, sila ay tunay ng malaya. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakripisyo, pagdurusa, at sa huli, ng paghilom at pagtubos. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o sa laki ng bahay, kundi sa lalim ng pagmamahal at pag-aaruga na ibinibigay natin sa ating pamilya. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang ilaw na hindi kailanman kumukupas, at ang pinakamalaking handog na maibibigay natin pabalik ay ang ating oras, respeto, at walang sawang pag-aalaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Dalangin at Kalinga. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong araw? At anong uri naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay.
Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.